So, si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Si uh, public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration. Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa Magkasama opisina tayo, ni Atty. oo, Sigurado kami hindi nagtrabaho Wala si Franco wala. ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit itinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party? Yung entrapment, yung extortion. Bakit kaya nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Alam mo, ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita, basta may pantira ng Duterte, gagawin niya. Best friend niya yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, the fact na may props siya, ayan, nakikita niyo, may props. Handa! Mahilig siya sa ganyan eh. So, ang Ang bilis, naratibo ano? mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yan? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo, sa Christmas party Christmas party yan ng mga vloggers. Ng vloggers, na pumasok lang siya 2017 doon. yan. Alam mo ang mahalay pa niyan, Banat Bay. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba? ASEAN May ASEAN Summit Summit. tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So, Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bindisyon ng Pangulo. Hindi ka Siya naman yung pwedeng principal tumayo niya. dyan sa stage na yan eh. So, ibig sabihin, kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya? Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Ay, salita ng Pangulo. Ito ba, Mamalu? Kasi ang tila pinupush ngayon, siyempre, nung best friend nyo na si Yussi Claire, ito'y Duterte supporter. Anong masasabi niyo dito sa ganitong klaseng pagpapackage na naman nila? Siguro dun sa aking BFF, mali-mali na naman yung ginamit mo. Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa'yo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Kasi walang nakakakita ng 90 minutes video and until lumabas yun, kasi kung titingnan mo, ano ba yung environment nung lumabas ito? Yung environment na yan, patungo tayo sa pagboto sa impeachment sa House. Sa politika, parating pag may lumalabas, timing. No? May tinatimingan, may event na napakahalaga, o may event silang gustong iligaw ang taong bayan para nakafocus sila dito habang ito ay natutuloy. So, kung ito ay konektado sa impeachment, ilabas niyo yung video. Kasi pag linabas mo yung video, mastermind ba talaga? Kasi meron ng desisyon ang ombudsman na ang Senado, no? Ang mastermind habot lamang kay Ko at kay kay Speaker Martin. So kung ganon, may naratibo na pinipresenta. Biglang pumutok ito.
So again, in politics, timing is very important. When something happens, talagang sinet up yun. Itong nangyari kay Franco, anong sa tingin ninyo ang gustong ma-achieve nung pangyayari na to? For or against the impeachment or for or against Romualdez? Well, dalawang bagay yan. Pwedeng for or against the impeachment kung magsasalita si Speaker Martin Romualdez. No? Kung kunyari, dadating siya sa Lunes at boboto na ayoko ma-impeach ang Vice Presidente, that would be a vote that would probably rock the House of Representatives. No? Kung hindi siya dadating at he will allow the process, lakas NUCD pa rin siya at lakas ang bulto nung kinukunan ng boto, parang he will allow the existing narrative defined by Malacanang to go on. So, makikita natin na may labanan na nangyayari diyan. Kaya nga ako, ayokong husgahan si Franco, ayokong magsalita tungkol sa kanya. Ang pakiusap ko lamang, ilabas niya yung video. Paano kung hindi niya ilabas? May problema tayo doon. Kasi supposedly may problema rin tayo kasi naniniwala tayo sa nangyayari eh. Yung taong bayan ang liniligaw, no? May problema siya kasi ang claim niya may video, no? Ang problema ng taong bayan, paniniwalaan ko ba siya? At meron ba talagang 300 million? Kasi lahat 'yan will fall if the video is shown. And let the public judge. Kasi ang dami na nating alam. Pwede na nga tayong gumawa ng sarili nating video eh. Sandali, pero matagal na po kayo sa politika eh. Possible ba ang 300 million? Na extortion? Oo. Alam mo, tataka nga ako bakit hindi ako nag-extort sa 30 years ko sa politika eh, no? Mayaman na siguro ako. 300 million ba naman? 300 million, oo. Possible ba yan? Whether here in the Philippines or in other areas, ang politika may larong madumi at may larong tama. May larong mag-iisip ka, tama ako kayang gawin yan? At may punto na, inagrabyado ang aking kliyente, kailangan ko depensahan. So yun, nasa sarili mong muring, sa sarili mong paniniwala, ano ba dapat ang gawin ko? Pero ang politika, siguro sasagutin kita, ang politika madumi. Kung hindi tama ang prinsipyo mo sa buhay, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung wala kang takot, mapapalulong ka. At marami na tayong nakita sa Pilipinas na nalulon dahil dyan sa mga gustong yumaman kaagad. Nalulong? Nalulong, oo. Oo, di ba? Nakuha ko, Maraming nalulong. Yes. Alam ako, in ko ng lulong. Marami kasi ako nagbabasang comment ako kay Franco na hindi ko alam kung okay lang ba tanong to. Kasi may nagko-comment na Tanong lang naman ako yan. gumagamit kaw kayo man to, kaya napalihap. Nalihap ba to? May alam ba kayo sa kuha? Siguro yung mga ganyang usapan nasa personal na ng tao. There was a time noong magkabila kaming kampo na sinabi ko sa kanya, you take care of your family first. So, kung ano man yung sitwasyon niya noon, alam ko talagang ginamit niya yung buong lakas niya para maiayos yung buhay niya. So, hindi ko alam ngayon yung bumabalot na sitwasyon dito dahil nakakagulat. Attorney Trixie, baka may gusto kayong idagdag doon? Kasi syempre si Attorney Trixie nasa gabinete naman siya before. So si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration.
Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa Magkasama opisina tayo, ni Atty. oo, Sigurado kami hindi nagtrabaho Wala, si Franco wala. ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit itinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party? Yung mga entrapment, yung extortion. Bakit kaya nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Alam mo, ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita, basta may pantira ng Duterte, gagawin niya. Best friend niya yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, the fact na may props siya, ayan, nakikita niyo, may props. Handa. Mahilig siya sa ganyan eh. So, ang naratibo mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yan? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo, sa Christmas party Christmas party yan ng mga oo. vloggers. Ng vloggers, na 2017 pumasok lang siya doon. yan. Oo. Alam mo ang mahalay pa niyan, Banat Bite? Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba? ASEAN May ASEAN Summit. Summit tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So Pamalo, may ano ba na... Kasi, di ba, alam naman natin si Attorney Claire Castro is tigapag-ano ng Malacanang, tigapagsalita. Ano ba natin yon? Maisisisi ba natin kay Marcos Jr. yung mga Abay, oo. Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bindisyon ng Pangulo. Hindi ka Siya naman yung pwedeng principal. tumayo dyan sa stage na yan eh. So, ibig sabihin, kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya. Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Ay, salita ng Pangulo. Ito Hindi ba, naman Prof? accountable yung isa eh. Prof, ito ba ay, itong ginagawa ni Claire ba, sa tingin ba nila nakakabuti ito diyan sa Hindi. sa popularity nila? Bakit nila ginagawa ito? Alam mo, alam naman nilang mali eh. Oh. On record ako na may study kaming ginawa na sa bawat bukas ng kanyang bibig, bumababa yung tiwala ng Pangulo. Pero ayaw nilang i-accept yung correlation study na yon kasi sinasabi nila may katungkulan daw. Hindi katungkulan ng press Palace officer. press officer, Oo. oo. Na mamuliti ka sa podium. Ang tungkulan niya is to inform the public of the activities of the president, the projects, the programs, the policies, never to hit. Then you go out of the podium if you want to hit and be the propagandist of this administration. Out of the box ka. Out of the flag, no, out of the seal. Kasi ang institusyon ng presidente ang ginigiba mo sa tuwi ka nagsasalita ng ganyan. Attorney Trixie, nung panahon mo ba, nautusan ka ba na birahin ng Duterte? Standards na lang. So, standards Hindi na lang. naman, Panahon hindi. nila. Walang ano. Actually, minimal lang yung direktiba ni Pangulo sa akin noon is, ang trabaho ko, hiniwalay, hindi ako spokesperson, pero tagapagsalita ako para sa gobyerno. Sino nagdidirekta muna sa'yo para malinaw tayo? Si Pangulo. Si Pangulong... Pero limited yon. So kung kunwari, hindi kami nagkita, pero may katanungan tungkol sa ano yung direktiba niya, ano yung policies niya, ibig sabihin nun, dapat aral ko na lahat. So lahat ng speeches niya, binabasa ko, nakatranscribe yan, kaya yung maaga ko gumigising, 2 a.m., check ko yung news, check ko din lahat ng mga previous speeches niya. So pag alam ko na kung ano yung sinabi niya, madiderive mo na kung ano yung direktiba at ano yung mga developments na gustong isa-publiko ng Pangulo. So kahit hindi kami madalas magkita, alam na namin. Base dun sa mga nasabi na niya.